wagas na halaga ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Sila ang ating matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang paulit-ulit na magpatawad para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento na aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw. Araw-araw po kaming nakikinig sa Barangay Love Stories dito sa bahay sa pamamagitan ng online live streaming. Ako po si Ara, 25 years old, panganay sa dalawang magkapatid at breadwinner ng pamilya. Ako po ay half Japanese pero hindi ko nakilala kailanman kung sino ang tatay ko. Putok lang kasi ako sa buho. Nagtatrabaho noon bilang entertainer ang mama ko na si Telma sa Japan at nabuntis siya ng isa sa kanyang mga customer. Dalaga pa si mama noon, Papa Dudut. At dahil sexy pa ay bentang-benta siya sa mga parokyano noong club na pinapasukan niya. Maski siya ay hindi rin malaman kung sino sa mga customers niya ang nakabuntis sa kanya. Kaya hindi na niya ito hinanap pa. Sa takot na baka kung saan siya pulutin doon sa Japan, ay agad siyang umuwi ng Pilipinas noong malaman niyang ipinagbubuntis niya ako. Pagkapanganak sa akin ni mama ay nagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang bar dito sa Pampanga. Doon niya nakilala si Pido. At matapos lang ang isang taon ng kanilang pagsasama ay pinanganak naman ang kapatid kong si Irene. Pero parang wala talagang swerte sa lalaki si mama dahil hindi rin sila nagtagal ni Pido. May asawa raw pala kasi ito sa Zambales. Aaminin ko, Papa Dudut, noon pa man, matindi talaga ang inggit ko sa kapatid ko. Bata pa lang kami, si Irene na ang laging nabibigyan, napapansin at napupuri ni mama. Siya rin ang laging ibinibida sa mga kamag-anak. Palibhasa bunso, prinsesa rin sa bahay ang kapatid ko. Hindi man lang mautusan. Naiinis lang ako kasi kahit noong lumaki na kami ay siya pa rin ang pinapaboran lagi ni mama. Tuwing nagtatalo kami ni Irene, kahit siya naman talaga ang mali ay siya pa rin ang mas kinakampihan. Ba yun? Wisit! Kanina pa ako naghahanap ah. Irene! Halika nga dito! Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Nasa na ba yun? Kung kailan ko kailangan tsaka pa nawawala. Ano yan ate? Tinawag mo ba ako? Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Oo ate. Pasensya na, naisuot ko kahapon. Maghanap ka na lang ng iba dyan, marami ka namang damit eh. Ako pa talaga mag-a-adjust ngayon? Bakit kasi hindi ka muna magpaalam kung may kukunin kang gamit dito sa aparador ko? Hindi porke hati tayo sa kwarto, hati na rin tayo sa lahat ng gamit ko. Para t-shirt lang, ang dami mo nang sinabi. Teka, kukunin ko sa labahan. Oh, heto. Laban mo muna tapos isaksak mo sa baga mo. Ano bang nangyayari dito at sigawan kayo ng sigawan? Nagluluto ako nambubulahaw kayo. Eto kutsilyo, magsaksakan na lang kayo. Si ate po kasi may. Ang aga-aga, galit na naman. Paano ba naman kasi yung si Irene, ma? Kinuha na naman yung damit ko nang walang paalam. Pangilang beses na to nakakabwisit na. Magsitigil na kayo! Ikaw, Ara, panganay ka pa naman. Hindi ka maging mapagbigay sa nakababata mong kapatid. Damit lang yan, Sus Mariosep, pinalalaki mo pa? Ma, ang issue ko dito, yung kinukuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Sarili kong gamit na hindi niya kagad binabalik kung hindi ko pa hahanapin. Paano yan ngayon, ma? Kailangan ko yung damit na yun. Nakaschedule na yun ang isusuot ko. Ako mismo nagsabi kay Irene kahapon na gamitin na lang niya yung t-shirt mo.
Nakalimutan ko siyang bilan ng puting t-shirt para sa PE class nila eh. O ngayon alam mo na, may reklamo ka pa ba? Sinabi niyo na ipang PE lang niya yung t-shirt kong yun? Naman! Pangalis ko yun eh! At saka bakit ho kayo ang nagdedesisyon? Imbis na sabihan niyo magpaalam muna sa akin, kayo pa po palang nagtuturo dito kay Irene na maging pakialamera ng gamit. Kaya ganyan yan eh. Kasi alam niyang hindi niyo siya pagagalitan. Huwag mo nga akong turuan kung anong gagawin ko kay Irene! Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng anak? Wala! Kung meron akong hindi naturuan ng tama dito, baka ikaw yon. Kaya sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo! O di ba? Ako na naman ang mali. Ako nang naargabyado, ako pa ngayon ang madamot. Ayos ah. Kaya eto na nga yung pinagdadamot mong t-shirt. Saksak mo sa baga mo para hindi ka putak ng putak dyan. Anong gagawin ko dito? Amoy pawis na, ang dumi pa. Paano ko to masusuot? Sige nga. Maghanap ka na lang kasi ng iba, Ara! Marami ka namang damit dyan! Akin na yung t-shirt, lalabang ko para matahimik ka na! Umalis ka na nga. Pumasok ka na sa trabaho para hindi yung ang aga-aga naririndi kami ni Mama sa'yo. Mas tahimik dito sa bahay kapag wala ka. Walang reklamador na pangit. Kung pangit ako, mas pangit ka. Pangit na nga ng mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Kapal nito. Kaalis na nga. Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang isang customer service representative sa isang BPO company dito sa Clark, Pampanga. Sa totoo lang, Papa Dudut, dahil sa nature ng trabaho ko ay na-encounter ko na siguro ang lahat ng klase ng tao. May mabait, may masungit at meron ding nuknukan ng sama ng ugali. Yung tipong sa sama ng ugali nila ay si Satanas na ang mahihiya sa kanila. Pero sa dami ng taong nakakasalamuha ko araw-araw, sa sarili ko pang pamilya ko pinaka nahihirapang makisama. Nakatapos po ako ng mass communication at pangarap kong maging newscaster sa radyo o sa TV. Pero dahil nahirapan akong makapasok sa larangan na gusto ko ay minabuti ko na munang pasukin ang mundo ng call center kung saan ako mabilis nakikita ng desenteng pera. Simula kasi noong nakagraduate ako ay huminto na sa pagwe-waitress si Mama. Tapos na raw kasi ang obligasyon niyang buhayin kaming magkapatid. Lalo pa kung kaya ko naman na magtrabaho. Nang mga panahon na yon ay madalas ay nasa bahay lang si Mama. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa San Fernando para kumustahin ang lola ko. Mag-isa na lamang kasing nakatira si Lola doon, kasamang alaga niyang aso. Maliit lang ang lupain na yon ni Lola na naipamana sa kanya ng mga magulang niya. Mas gusto niyang doon tumira kesa sumama sa amin dahil hindi niya maiwan ang bahay na ipinatayo nila ni Lolo noong nabubuhay pa ito. Sa awa ng Diyos ay malakas pa si Lola at wala ring iniindang matinding sakit. Nakakalungkot lang dahil nung panahon na yon, sa 8 anak ni Lola ay si Mama na lang ata ang nakakaalalang bumisita man lang sa kanya. Dahil nga ako lang ang may trabaho sa amin ay ako ang sumasagot sa lahat ng mga bayarin. Libre naman ang tuition ni Irene dahil may full scholarship siya sa pinapasukan niyang State University. Baon sa eskwela, pambayad sa miscellaneous fees at extra money para sa assignment at project lang ang ibinibigay kong allowance sa kanya. Ang laking tipid din na hindi kami nangungupahan. Naipundar ni Mama ang bahay namin ng mga panahong nasa Japan pa siya. Kaya bukod sa mga kailangan ni Irene para sa pag-aaral niya, bills at pamalengke na lamang ang iniintindi ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, kasyang-kasya naman ang kinikita ko para sa aming lahat. Hindi lang talaga ako nakakaipon para sa sarili ko. Wala na kasing natitirang extra sa sahod ko dahil madalas din akong mahirita ni Mama at ni Irene na kumain sa labas o mamasyal. Mula rin noong naging taong bahay na lamang si Mama ay nawiwili siyang mag-online shopping. Wala namang kaso sa akin yon. Masaya nga ako na naaasahan ako ng pamilya ko. Ang gusto ko rin naman na gawin ang mga bagay na yon, pero minsan ay parang nakakapagod din pala yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang naipupundar para sa sarili mo.
Oh, nakauwi ka na pala. Yung ano pala natin, internet bill, due date na sa makalawa. Sige po ma, ako na pong bahala. Siya nga po pala ma, may sasabihin sana po ako sa inyo. Ano yon? Madidelay po kasi yung sahod ko ng 1 linggo. Nagkaroon po kasi ng problema sa payroll system namin eh. O ngayon, Makikiusap lang po sana ako na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga pag-mine nyo sa mga live selling. Tsaka pakibawasan nyo na rin po muna yung magpa-deliver. Ang mangyayari kasi ma, pagkakasyahin ko lang po muna yung natitirang pera na hawak ko ngayon para po sa mga bayarin at pagkain natin. anong gusto mong palabasin? Wala naman ho ma. Nakikiusap lang naman po ako na medyo kailangan nating maghigpit ng sinturon. Yun lang naman po. Ako ba, sinabihan ba kita noon na huwag ka nang kumain? Sinabihan ba kita na huwag ka nang mag-aral? Ipapaalala ko lang sa'yo na nung wala ka pang trabaho, ako ang nagpapalamon sa'yo. Ma, wag naman kayong magalit. Wala akong ibig sabihing masama. Wag naman po kayong ganyan, ma. Anong wag akong ganyan? Sa tabas ng dila mo para nagrereklamo ka eh. Ang hirap sa'yo, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Nandito na rin naman tayo sa usapan na to, di papaalala ko na sa'yo. Noon, kahit anong ipabili mo, sige lang. Gusto mo ng laruan, ng sapatos, sige ako nang bili. Ngayon ako itong may maliit na kaligayahang nakukuha sa pagbili sa mga live selling, parang ang bigat-bigat sa'yo. Namumulubi ka ba sa mga pinapadeliver ko? Hindi naman ah. Wala po kong sinabi na nabibigatan ako. Sinasabi ko lang po na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga yon kasi may mga bayarin pa po tayo na dapat unahin. Huwag niyo pong masamain yun ma, nakikiusap lang po ako. Masyado nang lumalaki ang ulo mo. Akala mo naman kagandahan ng trabaho mo. Huwag mo ako niyayabangan. Mahiya ka nga. Hindi naman po ako nagyayabang. Masama po bang makiusap? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to ma? Halos masiraan na ako ng ulo kakaisip kung paano kita mapapasaya. Ginagawa ko naman po lahat ah. Kahit wala nang matira sa akin, makapagbigay lang ako rito sa bahay pero ni minsan, hindi pa ako nakarinig ng thank you mula sa inyo. Wala akong ginagawang tama sa paningin ninyo. Ayun, lumabas din ang totoo. Nagre-reklamo ka nga. Ano, napapagod ka? Bakit? Akala mo ba ako hindi napagod sa'yo? Kahit anong gawin ko, hindi kayo masaya. Doon ako napapagod, ma. Hindi sa pagtatrabaho. Napapagod na akong gawin ang lahat, tapos baliwala lang po sa inyo. Kung nahihirapan ka, kasalanan mo yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kumuha ka ng magandang kurso para makahanap ka ng trabaho na malaki ang sahod. Hindi ka marunong makinig. Masaya ako sa kursong kinuha ko dahil pangarap ko po yun. Nag-iipon lang ako ng konti. Itutuloy ko yung pag-a-apply ko sa Manila. Wala namang pera dyan sa pangarap mo. Saka puro ka ganyan? Saan ka ba dinala niyang pangarap mo? Wala! Nga! Wala kang napala! Kesa naman sa inyo, ano bang pangarap nyo? Wala rin naman, di ba? Ang kapal na mukha mo! Huwag mo ako pinagmamalakihan! Kahit ganito lang ako, lahat ng meron kayo dahil sa akin! Ang hinihiling ko lang po sa inyo, ma. Makita nyo rin naman yung effort ko. Kahit mapasalamatan nyo man lang ako o mapansin sa lahat ng mga ginagawa ko para sa atin ni na Irene. Yun lang naman po eh. Mahirap po ba yun? Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Anak lang kita! Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang bumawi ka ngayon! Walang kwentang ipagpatuloy pa tong usapan na to, ma. Hindi nyo naman ako naiintindihan. Matutulog na lang ako. Ay, hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ara! Anak lang kita. Sa totoo lang, papadudot kapag nagkatalo kami ni mama at naririnig ko sa kanya ang mga salitang yan, ay hindi na ako sumasagot. Bakit ganon? Dahil ba anak lamang ako ay wala na akong karapatang kumibo at magsalita. Lahat ng sumbat ni mama sa akin ay kaya kong lunukin. Pero para sa akin ang pinakamasakit at iniinda ko talaga kapag pinamumukha niya na wala akong karapatang humingi sa kanya ng pangunawa at pagmamahal dahil nga sa anak lamang niya ako. Madalas ipamukha sa akin yon ni mama papadudot kahit nung bata pa lamang ako. Kaya tuwing nagkakasagutan kami mas pinipili ko na lamang na magkimkim ng sama ng loob dahil baka kung ano pa ang masabi niya sa akin.
Marami pa siyang sinasabi sa akin bukod sa yumayabang daw ako. Nandyan din na nagmamalaki na raw ako sa kanya at kung ano-ano pa. Noon ngang nag-aaral pa ako ay madalas kong puntahan sa bahay ang mga kaibigan ko. Siguro'y dahil ayaw ko ring tumatambay sa bahay namin pag wala akong ginagawa. Nakikita ko kung paano makisama yung mga kaibigan ko sa mga magulang nila. Ibang-iba talaga sa relasyon na meron kami ni mama. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino pero inggit na inggit ako sa mga taong buo ang pamilya at malapit sa mga magulang nila. Sana ganun din ako. Tanggap ko nang hindi ko na makikilala kahit kailan yung tatay ko. Pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip kong pati kami ni mama ay madalas din na hindi magkaintindihan at halos hindi kilala ang isa't isa. Papa Dudut, hindi ko alam, parang ang laki ng tinatagong galit sa akin ni mama. Kahit na anong subo ko na mapalapit sa kanya, ay para bang siya talaga ang kusa na lumalayo sa akin. Para bang gusto niya na may distansya kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung meron mang pangarap si mama para sa akin, yon ay kumuha ako ng kursong tourism para makapagtrabaho ako bilang isang flight stewardess. Lagi niya akong sinasabihan na magiging maganda raw ang buhay ko kapag yon ang kursong tinapos ko at makakapag-travel pa ako ng libre kahit kailan ko gusto. At higit sa lahat ay makakapag-asawa pa raw ako ng piloto o ng foreigner. Alam ko naman na maganda ang hangad ni mama tuwing sinasabi niya yon. Hindi lang talaga maganda ang tono niya tuwing ipinamumukha niya sa akin yon. Nababasa ko naman sa mga sinasabi niya na gusto niya lamang na hangarin ko na tumaas ang estado namin sa buhay, pero ang pinakaayaw kong maririnig sa kanya ay yung mag-shortcut na lamang ako at maghanap ng mapapangasawang mayaman. Lumaki akong walang tatay at naitaguyod ako ni mama ng mag-isa at walang pinansyal na tulong mula sa kahit na sino. Hindi alam ni mama to pero isa yon sa mga kinabibiliban ko sa kanya. Kung si mama nga ay hindi naman naghanap ng mayamang mapapangasawa, kaya ko ring itaguyod ang buhay ko na hindi umaasa sa pera ng mapapangasawa ko kung sakali. Hindi ko kailangang humanap ng mayamang mapapangasawa kung gusto kong umasenso sa buhay. Ang kailangan ko lang ay magsikap. Tuwing nagsesermon kami ni Irene, tuwing kami ay napapagalitan, ang laging litanya ni mama ay huwag kaming papatol sa lalaking walang sinabi. Hindi raw niya kami pinag-aral para mapunta lamang sa tambay. Sa sobrang taas ng standard ni mama sa magiging boyfriend o asawa namin, ni minsan wala pa kaming ipinakilala ni Irene sa kanya. Feeling ko kasi kung hindi hasyendero ang manliligaw na ipapakilala namin ay hindi niya ito matatanggap. Papa Dudut, matapos naming magtaasan ng boses ni mama tungkol sa pagtitipid, na-stress ako ng husto. Kasi alam kong negative na ang budget ko dahil ayokong magkasagutan kami ulit ni mama ay nag-decide akong tawagan ng isang katrabaho ko, si Andrew. Hello? Andrew? Sino to? Si Ara to, Andrew. Sa office. Huy, Ara! Ikaw pala yan. Pasensya ka na ha. Hiningi ko lang sa katrabaho natin yung number mo. Huwag ka sana magalit. Busy ka ba? Hindi naman ako busy. Kumusta? Bakit napatawag ka ata? Sorry talaga, Andrew ha. Kakapalan ko ng mukha ko. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Pwede ba akong makahiram ng pera? Na-short lang kasi yung budget ko ngayon. Gawa nga nung madidelay yung sweldo natin. Oo nga pala, no? Pero wisyo talaga na madidelay yung sahod natin. Di bale, may extra pa naman ako.
Magkano ba kailangan mo? 2,000 sana. Sure ka ba na okay lang? Baka kailangan mo yung pera ha? Ayos lang naman kung hindi mo ako mapapahiram. Ano ka ba? Sakto na may extra ako kaya ayos lang. Bank transfer ko na ba ngayon? O abot ko na lang pag nakita tayo sa office? Pasuyo na, pakitransfer mo na lang pagkatapos nating mag-usap. Text ko sa iyo bank account ko mamaya. Salamat talaga Andrew ha. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko kagad yun pagpasok ng sahod natin. Dadagdagan ko na lang ng interes para sa abala. Sus, hindi na. Ito naman, parang others. Huwag ka masyadong ma-pressure. Ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin yung pera kapag maluwag na budget mo. Seryoso? Naku, salamat talaga ng marami ha. Paano kaya ako nito kung wala ka? Grabe naman. Parang ang bigat niyang problema mo ah. Baka kailangan mo rin na makakausap. Wala naman akong gagawin kaya pwede ako makipagkwentuhan. Ang nangyari kasi, due date na yung internet bill namin eh. Pambayad ko yung hiniram ko sa yung pera. Dahil nga alam ko na kakapusin ako sa budget, nakiusap ako sa mama ko na umiwas muna sa gastos. Ayun, nagalit kung ano-ano mga pinagsasabi sa akin. Nasumbatan pa ako. Ayos ka lang ba? Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi sa'yo. Dala lang siguro ng bugso ng damdamin yon. Naku, hindi mo pa kilala si mama. Kung alam mo lang. Tsaka maniwala ka, hindi yun bugso ng damdamin. Halos araw-araw kung almusal ang panunumbat niya sa akin. Grabing bugso ng damdamin yun kung sakali ha. Parang samgyupsal. Unlimited. Ayos ah, komedyante ka rin pala. Eto pa, kung almusal ko yung panunumbat ni mama, lunch ko naman yung sakit ng ulo ko sa kapatid ko. Napakapasaway. Araw-araw akong busog sa stress sa kanilang dalawa. Ay, teka nga, ano ba tong pinagsasasabi ko? Baka naaabala na kita, Andrew. Pasensya ka na sa mga kwento ko ha. Nakakahiya. Di, huwag kang mahiya. Naaaliw nga akong kausap ka eh. Mahilig ka ba sa kape? Coffee tayo minsan. Para may mapagkwentuhan kanyang mga dinadala mo. Libre kita. O sige, pero huwag mo na ako ilibre. Kung ayaw mo lagyan ko ng interes yung hiniram kong pera sa'yo, ako na lang ang sasagot ng kape mo para makabawi man lang. Kulit nito, wala nga yun. Ako ang nag-aya kaya dapat sagot ko. Usapan na yan ha. Magkakape tayo minsan. Oo, pag-usapan na lang natin kung kailan. Sige na pala Andrew, ibababa ko na tong tawag ko ha. Salamat ulit, bye! Okay, bye. Papadudot nakilala ko si Andrew sa trabaho. Hindi kami gaanong close noong umpisa pero nagkakakwentuhan naman kami minsan sa opisina. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala pa siya ng lubusan noon hanggang minsan ay nagkaroon ako ng matinding pangangailangan. Lumabas kami ni Andrew Papadudot nagkabilang tawanan at kwentuhan. Hindi ko alam kung bakit pero kahit problema ko sa buhay ay pinag-uusapan namin. Ang gaan ng ora at puro lamang kami tawanan noon. Ngayon ko lang naranasan na nakapaglabas ako ng sama ng loob ng walang sumbat na pabalik. Nasundan ng coffee dates namin ni Andrew hanggang sa hindi ko na namalayan na nahulog na ang loob ko sa kanya. Nagkataon namang ganon din siya sa akin kaya hindi nagtagal ay niligawan niya ako. Hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Andrew at sinagot ko na rin siya kaagad dahil napakabait ni Andrew Papadudot. Kung makakakilala ka ng isang tulad niya, hindi na dapat pinalalagpas pa. Itinago ko ang relasyon namin ni Andrew. Alam ko kasi na hindi siya matatanggap ni Mama dahil gaya ko ay isa rin siyang call center agent. May mga pagkakataon na ilang araw wala sa bahay si Mama. Doon siya natutulog kay Lola sa San Fernando kaya nadadala ko si Andrew sa bahay. Nakilala na rin siya ni Irene at nagkasundo rin silang dalawa. Sa totoo lang, Papadudot ay natouch ako sa ginawa noon ni Irene na pagtatakip sa sikreto ko. Hindi niya ako isinumbong. Yari talaga ako kapag nalaman ni Mama na may boyfriend na ako. Tinanong ko rin si Irene isang beses kung bakit ginagawa niya ang malaking pabor na yon para sa akin. At nagulat ako sa sinagot niya. Kahit daw makulit siya minsan at marami kaming hindi pagkakaintindihan, mahal niya ako bilang kapatid kaya hindi niya maaatim na ipahamak ako.
Doon ko nga na-realize na wala namang ginawang masama sa akin si Irene. Nagalit lamang ako sa kanya dahil nakita kong hindi pantay ang pagmamahal ni Mama sa aming dalawa. Mas paborito kasi siya. Pero hindi naman niya kasalanan yon. Noong napagtanto namin ng mga mali ay lalong tumibay ang samahan naming magkapatid. Papa Dudut. Irene, halika rito, tingnan mo to oh. Naaalala mo pa ba tong sininang Mindy mo? Opo, naaalala ko po siya. Bakit po, Ma? Tingnan mo tong picture nila sa Facebook. Yan yung bunsong anak niya. Pupunta na yan ng Amerika sa katapusan. Doon na maninirahan. Susunod na rin yata si Ninang Mindy mo pagkatapos ng 1 buwan. Ah, talaga po? Ayos pala eh. Mabuti para sa kanila. Ang galing, no? Asenso na ang ninang mo, Irene. Baka mapadalan ka pa nun ng dollar sa Pasko. Ito talaga si Mama, padala agad na sa isip. Nakakahiyo. Ikakasal na raw pala yung anak niya, kaya pupunta ng Amerika. Nakakagulat naman, ang bilis. Oh, ano nakakagulat doon? Nasa edad na naman yung bunso niya para mag-asawa. Sa dating app lang daw po kasi niya nakilala yung Kano. Tapos 2 buwan pa lang silang nag-uusap sa video call. Kasal kagad? Di ba parang nakakatakot yun? Oo nga no. Paano pala kung may asawa yung lalaki? Eh buti sana kung ganun lang. Paano kung serial killer pala yun? Ewan ko pero nakakatakot yung ganung setup. Hindi pa niya nakikita ng personal yung lalaki tapos pupunta na niya kagad sa Amerika. Mag-isa pa siya no. Sana magsabay na sila ni Ninang Mindy umalis para naman may kasama siya. Nakakatakot naman na mag-isa siyang mauna ron. Sino namang nagkwento sa iyo niyan, Ara? Sabi sa akin ni Mindy, matagal na raw magkakilala yung dalawa. Yung anak mismo. Friends kami sa Facebook at madalas kami magkumustahan sa chat. Eh paano kung maayos naman pala yung Kano? Eh di ang sarap na ng buhay nila dun sa Amerika. Kahit naman maghiwalay sila kalaunan, malaking bagay yun na kapag migrate na sila buong pamilya ron. Hindi naman po masarap ang buhay sa Amerika, Ma. Nanonood ba kayo ng balita? Magulo rin doon. Tsaka laging napag-iinitan yung mga Pinoy o Asyano. Hindi na safe. Eh basta. Kaya ikaw, Irene, kung ako sa'yo, humanap ka na lang din ng Kano. Yung madadala tayo sa ibang bansa. Huwag kang gumaya dyan sa ate mo. Ang daming gusto ko, no? Sa call center lang naman pala ang bagsak. Grabe naman, Ma. Marangal naman po yung trabaho ni ate. At higit sa lahat, natutulungan po niya tayo dito sa bahay. Bakit? Eh, totoo namang small time yung ate mo eh. Pinagtapos ko pa yan ng pag-aaral, ganyan lang pala ang papasuking trabaho. Eh sana pala, hindi ko na pinagtapos ng college yan. Tinatanggap naman sa call center kahit walang natapos, di ba? Alam mo, Irene, makinig ka kay Mama. Mas alam niya ang makakabuti para sa'yo. Tingnan mo nga siya, oh. Hindi nagtapos ng pag-aaral. 2 ang anak niya. Walang tatay. O di ba? Kaya siya na lang ang gayahin mo. Wag ako. Bastos ka! Tama na po! Ate, ayos ka lang? Sa tingin niyo kanino ba ako nagmana? Ate, huwag ka nang sumagot kay Mama. Kapag kayo, Ma, pwede kayong maging bastos. Pero pag sumagot ako, magagalit kayo. Ano bang problema niyo sa akin? Kulang ba yung inaabot ko? Kaya talagang ayaw niyo akong tigilan? Ang kapal na mukha mong insultuhin ako? Wala kang galang sa nanay mo! Ikaw! Ikaw ang makapalang muka! Grabe mong maliitin ang natapos at ang trabaho ko! Bakit? Ano bang narating mo? Wala naman, di ba? Kasi lumandi ka ng maaga! Ate, tama na, please! Kung alam ko lang na magiging bastos kapag laki, pinalaglag na sana kita sa Japan! Ang sarap ng buhay ko ron! Ang dami kong pera! Bakit kasi dumating ka pang bastarda ka? Sinira mo lang lahat! Kung ako lang ang masusunod, hindi na lang sana ako nabuo. Lalo pa kung ikaw lang ang magiging nanay ko. Sarap na sarap ka sa buhay mo nun? Pinagpapasapasahan ka ng mga lalaki kapalit ng pera! Walang yakang hayop ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Wala kang utang na loob! Layas! Aalis talaga ako sa impyernong bahay na to! Irene, mag-ingat ka palagi at maging matalino ka sa mga desisyon mo sa buhay mo. Huwag mong ipagpapalit ang pangarap mo sa pera. Huwag na huwag kang tutulad sa nanay mong gahaman! Sinabi ng lumayas ka!
Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi talaga maganda ang naging pananalita ko kay Mama. Sobra ko siyang nasaktan dahil sa tindi ng galit ko. Hindi sa binibigyan ko ng katuwiran ang pagsagot ko ng pabalang, pero para sa akin ng mga oras na yon ay tama lang yung nagawa kong pagsagot noon. Ilang taong kong pinigilan ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya noong tagpong yon. Hindi ko na talaga kinaya at sumabog na ako. Lumayas ako sa amin at nakituloy kay Andrew. Itinakwil na talaga ako ni Mama at kahit si Irene ay pinagbawalan niyang makipag-usap sa akin. Pero syempre malaki na kaming dalawa ng kapatid ko at may sarili na kaming isipan. Patago kaming nag-uusap ni Irene sa pamamagitan ng text. Naawa ako sa kapatid ko, Papa Dudut, at napilitan siyang maging working student dahil wala na ako para sagutin ang mga kailangan niyang pagkagastusan sa eskwelahan. Kaya naman lagi ko siyang pinapadalhan ng extra money para makatulong kahit papaano. Ayaw kong mapabayaan ni Irene ang pag-aaral niya dahil kailangan niyang magtrabaho. Ang sabi ko na lamang ay huwag niyang babanggitin kay Mama na inaabutan ko siya ng pera dahil paniguradong magagalit si Mama at hindi siya papayag na patuloy na tumanggap ng tulong sa Irene na magmumula sa sarili kong bulsa. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laking pasasalamat ko na merong isang Andrew sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala ay hindi ko alam kung saan ako pupunta ng oras na naglakas loob akong umalis sa bahay namin. Hindi lang niya ako pinakinggan ng mga panahon na walang nakakarinig sa akin. Binigay niya rin sa akin ang puso niya. Noon namang wala akong mapupuntahan ay tinanggap niya ako sa tinitirhan niya. Hindi mawala sa isipan ko yung pagtatalo namin ni Mama, Papa Dudut. Pinagsisihan ko ang mga sinabi ko at kung pwede ko lang ibalik ang oras, nanahimik na lamang sana ako at hindi na sumagot ng pabalang. May ilang buwan na rin akong tumutuloy kay Andrew noon at naiisip ko si Mama, pero mas minabuti ko na lamang na hindi na muna siya makita kasabay ng hindi namin pagkikita ng nanay ko. Hindi rin kami nagkakausap at masasabi ko na kaya siguro hindi ko pa rin kinakausap si Mama noon kasi napanghihinaan ako ng loob at natatakot sa kung ano man ang magiging reaksyon niya sa akin. Miss na miss ko na sina Mama at Irene ng panahon na yon. Kay Andrew ako umuuwi. Sobrang bigat ng damdamin ko na tinalikuran na ako ng sarili kong ina. Madalas noon na nagugulat si Andrew kasi bigla na lamang akong umiiyak ng walang kadahilanan. Akala niya ay may nasabi siya o nagawang pagkakamali. Pero ang totoo ay naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halo na kasi. Nami-miss ko si Mama at si Irene at the same time. Ang overwhelming na sobrang nararamdaman ko ang pagmamahal ni Andrew sa akin noon. Hindi ko naranasan yung ganong klaseng pagmamahal sa tinagal-tagal ko sa poder ni Mama. Mahal, sorry ang tagal ko bago nakauwi ah. Medyo traffic kasi. Oh, nandiyan ka na pala. Gutom ka na ba? Mag-ibihis lang ako tapos bibilisan ko na magluto. Nakapagluto na ako. Wow, ikaw ang nagluto? Anong meron at sinisipag ka yata? Bakit? Nagluluto naman ako ah. Napatikim ko na sa iyo yung menudo ko, di ba? Oo nga, pero ako kasi ang laging nagluluto ng dinner natin eh. Kaya nagulat lang ako na biglang ikaw yung nagluto ngayon. Siyempre, special ang araw na to para sa ating dalawa. Sakto, nakapaghain na ako. Special? May nakalimutan ba ako? Katatapos lang ng monthsary natin, di ba? Basta, tara na, kumain na tayo. Lika na rito sa mesa, maupo ka na. Salamat. Mahal, oo nga pala. Anong plano mo? Hindi ka na ba talaga uuwi sa inyo para mag-sorry sa mama mo?
Sa totoo lang, lagi kong ang iniisip yan. Kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko na talaga makausap si mama eh. Pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Tara, umuwi tayo sa inyo. Sasamahan kita para makausap mo na ang mama mo. Para masabi ko rin sa kanya yung plano nating magpakasal. Ha? Planong ano? Anong sabi mo? Ara, will you marry me? Teka, nagpa-propose ka ba? Bakit wala man lang sing-sing? Sino nagsabing wala? Eto oh. Ara, mahal. Sa pangalawang pagkakataon, itatanong ko ulit. Will you marry me? Yes! Oo naman! I will marry you! Kaya pala parang may nararamdaman akong iba sa'yo nitong mga nakaraang araw May pinaplano ka palang gawin. O ayan, may dahilan ka na para umuwi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sasamahan kita sa kahit anong harapin nating pagsubok sa buhay. Hindi kita pababayaan. Hindi lang ngayon, hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Hindi kita hahayaang mag-isa. Kahit ano pang masabi sa'yo ng mama mo, kailangan nating harapin yun pareho. Nanay mo pa rin siya. At bilang respeto, kailangan niyang malaman na magpapakasal na tayo. Salamat sa lahat, Andrew Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ara ko. O sige, umuwi tayo sa amin. Harapin natin si Mama. Papadudot naging busy kami ni Andrew sa pagpaplano ng aming kasal. Trabaho sa gabi at sa umaga naman ay kung saan-saan kami napapadpad kakahanap ng murang wedding suppliers. Bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod. Kaya nanghina talaga ako at nagsuka at ilang linggo ang lumipas pero hindi na talaga makuha sa pahinga ang nararamdaman ko. Nagpa-check up na ako sa doktor at dito ko nalaman na 6 weeks na pala akong buntis. Wala kaming napaglagyan ni Andrew ng saya nang malaman namin na magkakaanak na kaming dalawa, Papadudot. Pero sa likod ng isipan ko ay may takot pa rin sa kung ano ang masasabi ni Mama tungkol sa pagbubuntis ko at sa plano naming magpakasal. Sinikap ko talagang magtrabaho ng husto, Papadudot, dahil sunod-sunod na ang magiging gastos namin. Sa kasal pa lamang ay nalula na ako habang nagkukwenta ng mga kailangang bayaran. Nag-decide na lamang kami ni Andrew na magkaroon ng intimate wedding para makatipid at para hindi na rin ako ma-stress sa kakaisip. Kahit pinagkakaabalahan namin ni Andrew ang kasal namin ay mas priority pa rin ang panganganak ko at ang mga gagamitin ni baby. Pero bigla akong dinugo at isinugod sa ospital. Akala ko talaga noon ay mawawala na sa amin ang anghel namin ni Andrew. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Naagapan at nabuhay pa rin ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Inabisuhan ako ng doktor na magpahinga na lamang muna sa bahay dahil masela ng pagbubuntis ko. Kaya kahit kailangang makaipon, pansamantala muna akong tumigil sa pagtatrabaho. Sandali lang! Sino yan? Ate! Kumusta ka na? Ayos lang ako. Nandyan ba si Mama? Namalengke lang saglit pero parating na siguro yun. Halika, tara muna dito sa loob. Kumusta ka, Irene? Hindi ka ba nahihirapang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral? Baka mamaya bagsak ang mga grades mo Ayos lang naman. Okay lang grades ko. Hindi ko pinapabayaan lalo na ngayon na graduating na ako. Mabuti naman. Si Mama, kumusta? Ayos lang. Ganun pa rin. Oh, ayan na pala si Mama. Ma, akin na po yung pinamili nyo. Ako na pong mag-aayos ng mga yan. O Ara, anong ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo? Ako po si… Huwag kang sumabat. Hindi ka ang tinatanong ko. Ma, sinadya namin na pumunta rito kasi gusto ko lang pong mag-sorry sa inyo.
Sorry po sa lahat ng mga sinabi ko nung huli po tayong nagkasagutan. Sino yung kasama mo? Si Andrew po, ma. Boyfriend ko po. Isa pa sa pinunta namin dito kasi gusto ko po sanang hingi ng basbas ninyo. Magpapakasal na po kasi kami ni Andrew. Bakit yung pa kailangan ng basbas ko? Nagdesisyon na pala kayo magpakasal. Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang pinakilala sa akin yung lalaking yan dito sa bahay? Ma, mabait po si Andrew. Gusto ko makilala mo po siya ng mas maigi. Sana po matanggap niyo siya bilang mapapangasawa ko. Anong trabaho mo, Andrew? Customer service agent po ako. Kasama ko po si Ara sa trabaho. Paano mo naman bubuhayin ang anak ko kung yan lang ang trabaho mo? Kaya nga lumayas tong si Are. Kasi hindi na niya kinayang buhayin kami ng kapatid niya sa liit ng kinikita niya. Ma, hindi naman po ganun yun. Anong hindi ganun ang sinasabi mo dyan? Magsisinungaling ka pa? Di ba kaya ka nga lumayas dito? Pagod ka ng buhayin ng mga palamunin mo? Ma, umalis lang naman po ako nun kasi pinalayas niyo ako eh. Paano di kita palalayasin sinabihan mo akong malandi? Bukod doon, pinaramdam mo sa akin na ang dumi kong babae, na parang wala akong karapatan na maging nanay. Normal ba sa isang anak na pagsalitaan ng ganun ng nanay niya? Pero ngayon, gets na gets ko na kung saan nanggaling yung lakas ng loob mong makirika. Ang dami mong sinabi sa akin ikaw naman pala tong malandi. Kaya mo naman pala kami iniwan kasi may kumakamot na pala ng kati mo? Ma, please naman tama na oh. Pumunta kami rito para makipag-usap ng maayos. Napapagod na po ako sa ganito. Kapal ng apog mong magdrama sa harapan ko? Nung umalis ka rito, ang taas ng ere mong babae ka. Nuknukan ka ng yabang. Natiis mo kami hindi kausapin ni Irene. Tiniis mong di magpakita sa amin. Naisip ko pa nga na baka may pinuntahan ng pinagmamalaki mo sa akin. Baka yumamang ka na. Akala ko, ngayong di mo na kami sinusuportahan ng kapatid mo, malayo na ang mararating mo kasi nga wala ka ng pinapalamon. Akala ko makakapag-ipon ka at magiging big time ka na. Pero ano to? Magpapakasal ka sa pareho mo ring pipitsugin? Ma, hindi naman po lahat ng bagay sa mundo sa pera lang po umiikot. Mas naramdaman ko po kay Andrew yung tinatawag na pagmamahal kaysa sa inyo na sarili kong ina na nakasama ko ng matagal. Lahat lang kasi sa inyo pera, pera, pera. Kapag naghihirap na kayo, kapag wala na kayong makain, tingnan ko lang kung hanggang saan kadadali ng pagmamahal na yan. Tingnan ko lang kung mabuhay kayo niyan. Mas importante pa sa inyo yung sinasabi niyong pera kaysa sa sarili ninyong anak. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ko natupad ang mga pangarap niyo. Hindi ko kasi nagawa yung pangarap niyo na yumaman o makapag-asawa ako ng foreigner. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ako nakapag-asawa ng milyonaryo. Kapag kailangan niyo ng kasama na mag-aalaga sa inyo pag nakaratay na kayo, sana lang may mapala kayo sa pera na sinasabi ninyo. Umalis ka na! Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses sa sarili kong pamamahay! Umalis ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas! Kumalma lang ho kayo. Pakiusap, sabihin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang po sasaktan si Ara. Buntis ako, ma. Kaya pala gusto mong bumalik ngayon dito! Kasi buntis ka! Hindi ko kayo matatanggap nitong boyfriend mong bano! At wala rin akong pakialam dyan sa magiging anak nyo! Umalis ka na! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo dito sa bahay ko! Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na ikakasal at magkakaanak na ako. Hindi ako nagpakita para tumira ulit sa bahay na to. Hindi rin po ako umaasa na matatanggap niyo ulit ako. Pero dahil nanay ko kayo at may respeto ko sa inyo, hinarap ko kayo ngayon para lang sabihin sa inyo mga plano namin ni Andrew. Ma, ginawa ko po ang lahat. Mula noon pa, ginawa ko na ang lahat ng sa tingin ko'y makakapagpalambot sa puso nyo. Pero wala eh. Hindi talaga kita mapasaya. Sana huwag niyong pagsisihan na sinira niyo ang relasyon natin mag-ina. Dahil lang sa isang bagay na hindi naman kayo kayang mahalin pabalik gaya ng ginagawa ko. Ayaw niyo akong makita? O sige, hindi na ako magpapakita sa inyo. Sana po pagkatapos ng lahat ng to, maging masaya na kayo.
Papadudot hanggang sa dulo ay naging matigas si Mama. Hindi niya ako pinatawad noong hinarap namin siya ni Andrew. Hindi ko na rin ipinagpilitan ang sarili ko at walang anak ang dapat na ipagsiksikan ng sarili niya sa masikip na puso ng kanyang ina. Napagod na ako makipagkompetensya sa lahat ng bagay na mas importante kesa sa akin na sarili niyang anak. Umalis po kami ni Andrew at mula noon ay hindi na kami nagpakitang muli sa bahay. Tinanggap ko nang hanggang doon na lamang siguro ang kwento naming mag-ina. Kailangan ko rin ang katahimikan at peace of mind, Papa Dudut. Lalo pat may anak na rin ako ngayon na deserving na magkaroon ng malusog at masayang ina. Si Mama mukhang masarap naman ang tulog niya gabi-gabi kahit na ganito ang sitwasyon namin. Ito ang gusto niya kaya magiging masunuring anak na lamang ako at ako na ang lalayo. Isang taon na ang nakakalipas at wala talaga kaming naging pag-uusap. Kinukumusta ko pa rin siya paminsan-minsan kay Irene at nakagraduate na nga pala ang kapatid ko at manager na siya ngayon sa isang hotel. Ikinasal na kami ni Andrew at masaya naman kaming dalawa. May naiyahain kami sa mesa at meron ding gatas at diaper ang anak namin. Kontento naman kami sa ganitong klase ng buhay. Kung merong mang magandang naidulot sa akin ng mga experiences ko, yun siguro yung natuto akong pahalagahan ng anak ko, Papa Dudut. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang mga nangyari sa aming dalawa ni Mama. Ngayon ay nagbago na ang list of priorities ko sa buhay. Kung dati, pangarap ng mama ko ang pinaka-importante para sa akin ay sumunod ang trabaho ko. Ngayon ay wala na akong ibang priority kundi mahalin ang baby girl namin ni Andrew. Sa totoo lang, bago pa yung araw na huling nagkasagutan kami ni Mama ay pinatawad ko na siya. Papa Dudut, walang galit na nararamdaman ang puso ko sa kanya. Nami-miss ko nga siya lagi. Pero sa ngayon siguro ay mabuti nang ganito na muna kami at hindi ko naman isinasara ang puso ko. Umaasa po ako balang araw na matatanggap niya ako ulit. Dahil sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang mama ko. At hindi yon magbabago. Bago pala ako magtapos ay gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito na batiin ang mama ko. Malamang ay nakikinig siya sa inyo ngayon, Papa Dudut. Shout out sa iyo, Ma, and I miss you at mahal na mahal kita. Bati na po tayo. Gusto ka nang makilala ng apo mo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ng Barangay Love Stories sa akin na matampok ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Nawa ay patuloy pong maging tulay ang Barangay LS sa mga taong tulad ko na nagbabaka sakali na maglabas ng saloobin. Number 1 kayo sa puso ko. Maraming salamat po sa lahat. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Ara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Tama ang tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga nila maging blessing ka para sa iba. Ibang usapan na kung alam mong sumusobra na sila. Ikaw, kabarangay, kaya mo pa mang maging biyaya para sa iba. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jeannie ng Caloocan, 28 years old at lumaking independent noon pa man. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagpupursige ko. Hindi ko nga na-enjoy ang college life ko dahil puro lamang ako pag-aaral at panay ang pagtanggi ko noon na sumama sa mga kaklase ko para makahinga at mag-enjoy. May goal kasi ako na makahanap kaagad ng trabaho at makapag-supply na ako ng luho para sa sarili ko. Nagawa ko naman sa awa at tulong ng Diyos.
Pagkatapos kong magkolehiyo, Papa Dudut, agad akong nakapasok sa isang sikat na kumpanya. Malaki ang pasahod sa akin lalo't nakapagtapos ako bilang cum laude sa aming university. Masaya ako at nagbunga lahat ng pinaghirapan ko. At wala akong balak ihinto yun kahit sa konting pahinga lang. Wala pang isang taon ay nakabili na ako ng mga kailangan at luho ko. Nakaupa na rin ako ng magandang kondo na malapit sa trabaho ko. Bukod pa roon ay nakakapagsustento na ako sa mga magulang ko. Isa yon, Papa Dudut, sa goals ko. Wala na talaga akong naging problema sa career. Wala man akong karelasyon ay maayos naman ang kalagayan ko. Pero may isang tawang biglang magpaparamdam sa akin para baguhin ang mundo ko. Hindi ko siya manliligaw, ha? Hindi ko karelasyon. Siya ang aking 60-year-old na ninang, si Ninang Sally. At sa kwento ko sa inyo ngayong araw ay masusubok ang pasensya ko at ibang bagay na karugtong noon. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang niya akong dinalaw sa kondo ko. Nagulat ako dahil nalaman niya kaagad kung saan ako nakatira kahit matagal na kaming hindi nakakapag-usap na dalawa, Papa Dudut. Sally! Jeannie! Akala ko na may nakalimutan mo na ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Papasukin mo muna ako bago ka mang intriga. Ay sige po, pasensya na Ninang. Nabigla lang kasi ako. Pasok na po kayo. Pwede bang maupo rito sa mamahalin mong sopa? Na makatikim naman ng lambot itong likuran ko. Sige lang Ninang, maupo na kayo. Ay nako! Tama nga ang iniisip ko. Malambot ang sopa mo. May gusto ba kayong inumin? Huwag ka na magabala sa maiinom ko. Napasobra na ako sa buko juice kanina dun sa jeep. Sapat pa naman itong nasa sikmura ko hanggang mamaya. Ay, napakalambot talaga nitong sopa. Ano nga ulit yung tanong mo, Jenny? Ang bilis ko lang kasing makalimot kapag masyado na akong komportable sa pagkakaupo eh. Paano nyo nalaman na nakatira ako rito? Nakapollow ako sa Facebook mo. In-add kita pero hindi mo naman in-accept. Pero mabuti na lang at nakapublic ang mga pinopost mo. Kaya nakita ko kung saan ka nakatira. Baka naman pwede mo na ako maging friend sa Facebook mo ngayon. Sige Ninang. Pag nagbukas ulit ako ng Facebook, i-accept na kita. Busy kasi kaya hindi ko maharap na asikasuhin ang Facebook account ko. Bakit nga po pala kayo nandito? Ay, wala naman. Naisip ko lang na dalawin ka. Matagal na kasi kitang hindi nakikita eh. Kumusta pala mga magulang mo? Ayos naman po. Umuwi na sila sa amin sa Bicol. Nagpapadala na lang ako sa kanila ng pang-allowance nila doon. Nakakaingit naman palang magulang mo. Kung alam ko lang ang benepisyo ng pagkakaroon ng anak, di sana nagpaanak na lang ako sa dati kong nobyo. Kayo eh. Na-enjoy nyo raw kasi ang pagkadalaga nyo, sabi ni nanay. At pagmamahal sa sarili ko. Hindi naman kasi ako nagsisisi na hindi ako nakapag-asawa. Kaya lang minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga bata. Mahilig pa naman kayo sa mga bata, Ninang. Oo nga eh. Ikaw nga itong paborito ko. Naalala mo ba nung bata ka pa lang? Lagi tayong magkasama. Ako pa lagi ang bumibili ng candy at ice cream na maibigan mo. Naaalala ko nga po. Aba, pati yung mga laruan na hindi kayang bilhin ng mga magulang mo. Oy, ako ang bumibili noon lagi para sa'yo. Pasalamat na nga lang talaga at nakakaluwag-luwag ako nung araw. Salamat po pala ron, Ninang. Ay, walang anuman yun. Para na nga kitang anak eh. Sa'yo ko binuhos yung mga sobrang biyaya ko. Hindi ko po yun makakalimutan. Naku, dapat lang. Kasi balang araw, baka maningil ako. Biro lang. Si Ninang Sally talaga, lagi na lang nagbibiro.
Ay nako, malapit na pala ang Pasko. Pasensya ka na kung hindi na kita mabibigyan tulad ng dati ha. Wala nang pangregalo si Ninang eh. Retired na kayo sa pagbibigay ng aginaldo sa akin, Ninang. Hindi na ako bata. Itago nyo na lang yung pera nyo para magamit nyo sa ibang pangangailangan ninyo. Oo nga eh. Madalas na ako magtabi para sa maintenance ko. Sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin naman. Ay, oy siya, aalis na ako para maabutan ko pa yung pinapanood kong teleserye sa GMA. Oy, salamat sa pagpapapasok mo sa akin dito sa mamahalin mong kondo, ha? Tinulungan kong makatayo si Ninang Sally sa pagkakaupo niya sa sofa. Niyakap niya ako at sinabing proud siya sa akin dahil lumaki akong mabuti at hindi nakakalimot. Lalo pa raw siyang natuwa sa akin dahil umasenso na ako sa buhay. Hindi na raw ako aasa sa kanya sa candy at laruan. Natawa na lamang ako sa sinabi niya pero nakatulong yon para mas gumanda ang tingin ko sa sarili ko. May narating na talaga ako dahil hindi na ako palaasa sa itutulong ng ibang tao. Inalalayan ko na rin na lumabas si Ninang sa pinto at pagkatapos noon ay kinuha niya ang number ko para makausap ko raw siya kapag nakakaramdam siya ng lungkot. Ibinigay ko naman sa kanya para hindi na rin niya ako kulitin na i-add siya sa Facebook. Nang makuha na niya ang number ko ay umalis na rin siya. Noong nakaalis na si Ninang Sally ay naalala ko lang bigla ang naging buhay niya. Tulad ko ay umasenso rin siya noong kadalagahan niya. Kaya nga siguro ay hindi na siya nag-asawa pa dahil kontento na siya sa buhay na meron siya. Independent din siyang katulad ko at hindi umaasa sa iba. Doon ako napabilib sa kanya. Kaya lang isang araw ay binawi sa kanya mga biyaya niya. Nasangkot noon si Ninang sa isang pyramid scheme. Hindi naman siya ang may kagagawan pero nadamay siya. Doon na nawala ang pinaghirapan niya at mula noon ay nahirapan na siyang makabawi. Ang alam ko ay umalis din siya ng Metro Manila para manirahan sa probinsya. Kaya nawalan na rin ako ng contact sa kanya. Hindi ko nga alam na nakabalik na pala siya kung hindi siya dumalaw sa kondo ko. At mula nung dumalaw siya ay naging madalas ko na rin siyang nakikita at nakakausap. Tulad nung nakaraang Pasko, tinawagan niya ako sa cellphone ko, Papa Dudut. Hello? Hello, Jenny! Ninang Sally? Oh, napatawag po kayo. Ay, Merry Christmas, Jenny! Merry Christmas din po, Ninang. Nasa kondo ka ba ngayon? Wala po, Ninang. Andito ako ngayon sa beach. Nakabakasyon na kasi ako. Ay, nakakainggit naman! Padagat-dagat ka na lang! Ay, naku, kailan kaya ulit ako makakatapak sa dagat? Huwag na kayong malungkot, Ninang. Hayaan niyo sa susunod, isasama ko kayo. Maghanda na kayo ng swimsuit nyo. Aasahan ko yan, ha? Para naman makaamoy na ako ng alat sa hangin. Hindi puro polusyon dito sa Manila ang naamoy ko. Sa susunod, Ninang, promise. Asaan po ba kayo ngayon? Ay, nandito lang naman ako sa bahay. Ayaw niyo po bang lumabas para mamasyal? Maraming makikita ngayong Pasko sa mga mall o park. Naku, hindi na. Baka mamatay lang ako sa inggit sa mga tao ron. Bakit naman po? Alam mo namang wala akong pambili ng pamasko ko para sa sarili ko. Nakalaan talaga ang pensyon ko para sa maintenance at sa iba pang mga kailangan ko. Hindi kasali sa budget ang pamasko ko eh. Ah, ganun po ba? Eh di hindi kayo maghahanda para sa Pasko. Ay hindi na. Itutulog ko na lang ito bago pa ako makaamoy ng spaghetti sa kapitbahay. Sabi ko nga sa'yo, ayoko mamatay sa inggit. Papadalang ko na lang kayo, Ninang. Ako nang bahala sa pang Noche Buena nyo. Sabihin nyo sa akin kung saan ako magpapadala para makuha nyo na. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya na humingi ng pamasko ang ninang sa inaanak? Parang baliktad naman yata yon. Ako naman ngayon ang magbibigay ng pamasko sa inyo, Ninang. Pasalamat ko na lang sa lahat ng candy at laruan na binigay nyo sa akin nung bata ako tuwing Pasko. Uy, naiiyak naman ako sa sinasabi mo ngayon, Jenny. Akala ko itutulog ko na lang itong Pasko. Gising kayo hanggang madaling araw ng Pasko, Ninang.
Sisiguraduhin kong ma-enjoy nyo ang handa nyo. Ay, napakaswerte ko naman sa'yo, Jenny. Ay siya, sige. Ipadala mo na lang sa number ko ang perang panghanda ko. Magkano po ba ang gusto nyo? Pwede bang 10,000? 10,000? Pang Noche Buena? Ay, wag na nga. Mukhang sobra yung hinihingi ko. Ay siya, sige na. Mabuti pang itulog ko na lang itong inggit ko. Ang ibig ko pong sabihin, Ninang yung 10,000 ba? Panghanda nyo lang? Hindi naman. Mag-isa lang naman ako Sapat na yung 2K na panghanda ko para sa Pasko. Para po saan yung matitirang 8,000? Pangsisini ko sana kinabukasan. Yung buong 8,000? Hindi naman, syempre. Yung iba kasi panghahanda ko sa 3 Kings Day. 3 Kings Day? Parte yun ang selebrasyon ng Pasko, Ginny. Pinagdiriwang ko rin yun bago ako magtanggal ng mga Christmas decor ko. Ngayon ko lang nalaman na dapat paghandaan ng 3 Kings Day. Noche Buena at Medianoche lang kasi ang alam kong may paspaghetti at fruit salad Ay, ibahin mo ang kalendaryo ko. Kung sakaling maghahanda rin kayo sa 3 Kings Day, parang sobra pa rin yung matitira sa inyo. Yung iba kasi gagamitin ko para mag-enjoy naman sa Valentine's Day. Ang advance nyo naman, Ninang. Malayo pa ang Pebrero. Gusto ko lang kasing magliwaliw at maging masaya sa Valentine's. Kahit minsan lang ba? Para naman makalimutan kong single ako at walang pamilya. Dala nga po ng awa kay Ninang Sally ay nagpadala na ako kaagad ng 10,000 sa kanya. Nadaan ako sa pagpapaawa niya tungkol sa pagiging solo at single, hindi lang sa Pasko kundi sa Valentine's Day. Naisip ko na maliit lang din naman ang 10,000 kumpara sa 13 years na pinamaskuhan niya ako. Bukod nga doon, kahit na hindi Pasko ay nagbibigay din siya sa akin basta makikita niya ako. Pagkakuha nga niya ng pera sa akin ay tumawag siyang muli para magpasalamat. Panay ang iyak niya dahil yun daw ang unang beses matapos ang napakahabang panahon na nakahawak siya ng ganon kalaking pera. Kahit papaano'y gumaan ang loob ko dahil nakapagpasaya akong muli ng tao. Lalo na't si Ninang Sally yon, Papa Dudut. Siya na ang naging ikalawang ina ko noong bata pa lamang ako. Minsan lang naman kasi ang Pasko kaya baliwala na sa akin ang 10,000 binigay ko. Kinabukasan pagkatapos kaming makapag-usap ay tinawagan niya akong muli at nagulat ako dahil nagpapadagdag pa siya ng 500 pesos. Tinanong ko kung para saan. Ang sagot niya lang sa akin ay para sa pangdagdag niya sa pagpapagawa ng pustiso niya. Sinubukan kong sabihin sa kanya na mukhang kasya naman ang 10,000 binigay ko sa kanya para maisingit niya ang pagpapagawa ng pustiso niya, pero marami siyang sinabi na dahilan kaya hinayaan ko na lamang. Muli na naman ako nagpadala ng 500 piso. Akala ko ayun na ang huli, Papa Dudut, pero kahit natapos na ang Pasko, hindi ko inaasahan na muli siyang lalapit sa akin para muling humingi. At sa mga susunod na parte ng kwento ko ay malalaman ninyo kung gaano karami na ang hinihingi sa akin ni Ninang Sally kahit na hindi naman Pasko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga araw ay hindi na ako tinantanan ni Ninang Sally. Marami siyang nilalambing sa akin na gusto niyang mabili at hindi raw niya magawa dahil matanda na siya. At wala siyang pera bukod sa maliit na pensyon na nakukuha niya. Hindi naman ako makaangal noon dahil nauunahan ako palagi ng hiya. Hindi ako nakatanggi ang hirap lalo't lagi niyang binabanggit sa akin ang mga niregalo niya noong Pasko at lalong lalo na yung mga binibigay niya sa akin kahit natapos na ang Disyembre. Para bang nagkaroon ako ng utang na loob at hindi ko alam kung paano ako makatatapos sa pagbabayad noon sa kanya. Maliit lang naman po yung mga hinihingi niya pagkatapos nung pinadala kong 10,000. Minsan 500 piso para pambayad ng kuryente, minsan naman ay 1,000 dahil na short daw siya sa pangbayad ng renta at meron naman yung tig 200 pesos. Para ipangbili ng merienda o di naman kaya ay bagong wallet dahil ayon sa kanya ay lagi siyang nakawawala o di naman kaya ay nabubutasan ng wallet. Alam na rin niya ang araw ng sahod ko at alam na rin niya kung kailan ako pwedeng tawagan para masagot ko.
Sinubukan ko namang hindi sagutin noong una, pero hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi niya naririnig na mag-hello ako sa kabilang linya. At kapag hindi ko naman sinasagot, agad siyang pupunta sa kondo ko. Kapag hindi ko siya pinagbuksan, kapag nagpapanggap akong wala sa kondo ay tumatambay na lamang siya sa pintuan at inaabangan ako. Mas lalo niya akong kokonsensyahin noon dahil sa paghihintay niya ng matagal. Tulad na lamang nung isang beses, sinadya ko siyang hindi pagbuksan ng pintuan pero hindi na rin ako nakatiis. Dahil alam kong hindi siya uuwi hanggat hindi niya ako nakakausap at hindi ako humaharap sa kanya, Papa Dudut. Ninang Sally, kanina pa ba kayo rito sa labas? Oo, nabilang ko na nga lahat ng ipis at butiki na dumaan pero hindi ka pa rin nagbubukas ng pinto. Nakatulog kasi ako ninang eh. Napagod kasi ako buong linggo kaya bumawi ako ng pahinga kanina. Sorry po. Para kasing sinadya mong hindi ako pagbuksan eh. Panay ang katok ko. Tingnan mo nga itong kamao ko oh. Namumula na. Baka bukas ay magpasana ito. Alam mo naman kaming mga may edad na. Sensitive na mga balat at buto. Oh, talo pa ang sanggol. Sana po hindi na lang kayo naghintay sa akin. Umuwi na lang sana kayo. 6 na oras na ako naghintay eh. Mag-sorry ka na lang para naman matapos na ito. Sorry po, Ninang. Pwede bang pumasok muna? Ipapahinga ko lang itong likuran ko na namanhid na sa kasasandal. Sige po, pasok kayo. Maupo na po muna kayo sa sala. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. O sige, mabuti pa nga. Ay, sa wakas, naginawahan din ang likuran ko. Ginny, kapag ayaw mo na ito sa mo, ako na lang ang kukuha ha. Naku, matagal pa po bago ko pagsawaan yan. Kabibili ko lang yan last year. Makakabili ka pa rin naman ng bago. Ang laki kaya ng sahod mo. Hindi naman kasi ako mabilis manawa sa gamit. Pag alam kong pwede pang pakinabangan at wala pang sira, ginagamit ko pa rin. Ayaw mo lang yata talagang ibigay sa akin to sopa mo eh. Biro lang. Ginny, kahit malamig na lang na tubig ang ibigay mo sa akin. Tsaka kung pwede, buksan mo naman kahit sandali lang yung aircon mo para malamigan ako. Parang nakakapaso ang init sa labas ng kondo mo kanina eh. Nasa kwarto po kasi yung aircon ko. Pwede ko namang i-on na lang tong electric fan. Teka lang po, i-on ko lang. Okay na po ba yung hangin ng electric fan, Ninang? Number 2 lang tong pinihit ko. Gawin mo ng number 3. Tsaka kung pwede, orderan mo na rin ako ng panghapunan ko. Sabay na tayong kumain dito bago ako umuwi. Dito na kayo kakain? Ay oo, para may kasabay ka. Tsaka ayoko pang umuwi eh. Marami pa ako makakasabay sa bus. Mamaya na lang kapag humupa na yung dami ng tao. Gagabihin kayo niyan pag hindi pa kayo umalis ngayon, Ninang. Baka mahirapan kayong makasakay pag alanganin na yung oras ng alis nyo rito. O edi, i-book mo na lang ako ng masasakyan. Uso naman yun ngayon. Parang susumpungin din kasi itong rayuma ko eh. Ewan ko ba? Ngayon lang ulit yata ako susumpungin ng rayuma. Siguro dahil sa matagal kong pagkakaupo sa sahig dyan sa labas. Sige po. Ibubuk ko na lang kayo ng masasakyan pa uwi mamaya. At saka magpa-deliver ka na rin sana. Gutom na ang ninang mo. Ano po bang gusto nyo? Ay, gusto ko sana isang bucket ng fried chicken. Tapos isang order ng ginisang ampalaya para pambalansi sa manok ba? Sige po. Ay naku, napakabait talaga nitong inaanak ko. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Ninang. Ginny, hindi ba talaga pwedeng makaabot yung lamig ng aircon sa kwarto mo dito sa sala? Baka naman pwede. Buksan mo lang siguro yung pinto ng kwarto mo para makalabas yung lamig dito sa sala. Ganon yung ginagawa ng ibang kakilala kong may aircon eh. Susubukan ko po. Meron pa po ba kayong gusto para maihanda ko na? Ay wala naman na. Magpapahinga lang ako rito sa sala mo. Tapos hihintayin ko na lang yung hapunan natin. Uy Ginny, salamat ulit ha. Para na talaga kitang anak.
Parang anak. Parang nag-init ang tenga ko sa sinabi ni Ninang Sally. Hindi na nga anak ang turing niya sa akin at para na akong bangko o ATM. Ay mali, para akong ninang sa aming dalawa dahil ako ang nagbibigay ng mga gusto niya. Napailing na lamang ako at sinikap na tanggalin ang inis ko habang papasok ako sa kwarto para iayos ang aircon na nire-request ni Ninang. Nagtitipid na nga ako ng kuryente pero dumating pa si Ninang para pataasin ang bill ko. Inisip ko na lamang isang gabi lang naman yon. Sana'y hindi na maulit pa. Pero alam kong niloloko ko lamang ang sarili ko. Alam kong uulit siya dahil may kasalanan din na roon. Hinayaan ko siyang makalapit ng husto sa akin. Hinayaan ko siyang ipamukha sa akin na minsan ay tinulungan niya ako. Hindi tuloy ako makaalis sa obligasyon ko sa kanya dahil doon. Sinamahan ko siya sa sala habang naghihintay sa hapunan namin, Papa Dudut. Marami na naman siyang kwento tungkol sa mga niregalo niya sa akin at hindi ko na nga tanda yung iba. Ang nakakalungkot lang ay tanda pa niya ang lahat. Ibig sabihin lamang noon para sa akin ay gusto niya yung isumbat sa akin balang araw. Lahat ng tinulong niya sa akin. At dumating na nga ang araw na yon na isumbat na niya ng pasimple ang mga ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Wala ko nagawa. Hindi ko naman masabi sa kanya na mali na ang ginagawa niya lalo't alam kong may pagkasensitive siya. Lagi nga niyang nakakasamaan ng loob noon si nanay dahil sa pagiging balat sibuyas nito. Nagkakaayos din naman sila pero napansin ko noon na habang lumalaki ako ay tipid na kung makipag-interact si nanay sa kanya. Noong nagkaedad lamang ako, nakaunawa kung bakit nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Hello, Ninang. Hello, Jeannie! Oy, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Ay nako! Sorry po, naka-silent kasi tong phone ko kaya hindi ko narinig na tumatawag pala kayo. Andito pa kasi ako sa office eh. Marami pa akong tinatapos. Ay, nandiyan ka pa pala. Mabuti na lang pala at hindi ako pumunta sa kondo mo. Kung hindi, sumakit na naman ang likod ko sa kakahintay sa'yo. May kailangan po ba kayo, Ninang? Ay, meron naman syempre. Bakit pa ba ako nagtatanong? Oy, galit ka ba dahil may kailangan ulit ako? Ay, hindi po ah. Ayos lang naman sa akin kung may kailangan kayo. Napakabuti mo talaga, Jenny. Sana talaga anak na lang kita. Ano po bang kailangan nyo, Ninang? Para makabalik na sana ako sa trabaho ko at makauwi na rin ako. Pwede ka bang magpa-deliver dito sa akin ng samgyupsal? 500 pesos po ang samgyupsal ngayon. Pero meron din atang 400 pesos. Tsagain nyo na lang mag-ikot-ikot dyan sa lugar nyo. Hindi ako kakain sa mismong samgyupsalan. Gusto ko sana magpa-deliver ka rito sa bahay ko ng lutuan. Yung butane ba? Tsaka may karne pang samgyupsal. Damihan mo ang lettuce at kimchi ha. Para pangbawas kasalanan sa mga karne na kakainin ko. Ninang, baka umabot ako ng mahigit 2,000 sa ganun. Lumabas na lang kayo para maghanap ng samgyupsalan. Papadalang ko na lang kayo ng 500 pesos. Naku, gustuhin ko man sanang lumabas. Pero inatake na ako na rayuma Malabo nang makalabas ako dito. Tapos gusto nyo pang kumain ng sandamakmak na karne? Nirarayuma na nga kayo. Hindi naman lumalala ang rayuma ko sa karne. Sa munggo ko nirarayuma. Kaya ayos lang naman ako. Anong oras ka ba magpapadeliver para may handa ko na yung mesa ko? Ninang, wala pa akong sahod eh. Yung natitira sa akin ipangtawid ko na lang para sa linggo na to. Naku, hindi naman ako naniniwala na wala kang pera. Di ba nga nung Sabado, nag-out of town kayo ng mga kaibigan mo, nakita ko kaya kayo sa Facebook. Team building namin yon, Ninang. Wala akong ibang ginastos doon. Kumpanya namin ang nagbayad para ron. Ay, ganun ba? Ay, napakaswerte naman talaga. Itanong mo nga doon sa boss mo kung pwede kang magdagdag ng isasama kahit na hindi empleyado. Isama mo naman ako sa
susunod. Kahit tagabantay lang ng mga gamit mo. Ninang, team building po yun. Para sa mga empleyado lang yun. Sobra ka naman makataboy sa akin. Samantalang nung bata ka, kahit hindi ka invited sa mga birthday ng kakilala ko, abay sinasama kita para makakain ka na masarap. Iba naman kasi yun, Ninang. Ay, sige na nga po para makabawi na ako sa inyo. Magpapadeliver na ako ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal. Mag-ready na kayo dyan. Sabi ko na nga ba't hindi ka tatanggi Parang ayaw nyo rin naman kasing tinatanggihan kayo. Kasi minsan lang naman ako humiling, di ba? Parang di naman po. Ay, nararamdaman ko na parang masama ang loob mo. Hindi naman, Ninang. Siguro mas okay na. Huwag ka na lang magpa-deliver. Itutulog ko na nga lang itong kirot ng tuhod ko. Baka makatulong din naman na gutom ako para para ba mabawasan yung sakit. Pwede kaya yon? Huwag na kayong magtampo. Heto nga't naghahanap na ako ng o-orderan ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal eh. Pa-order na rin ng soft drinks ha. Meron pa bang iba? Damihan mo na sana yung karne na o-orderin mo ha. Para may pangkain pa ako kinabukasan. Malamang sa malamang hindi pa ako makakalabas nito. Gawa nga nitong rayuma ko. Nanginginig po ako noon habang kausap si Ninang Sally sa cellphone. Marami pa siyang ibang dinikta na kailangan niya. Nagpalambing na rin siya ng maliit na rice cooker dahil hindi na raw nakakaluto ng maayos ang lumang rice cooker niya. Sinabi rin niya na kung pwedeng ako na muna ang magbayad ng pangbili ng maintenance niya dahil malilate nang dating ang pension niya. Umuo na lamang ako ng umuo. Alam kong kasalanan ko na yon pero ano pa bang magagawa ko? Puro pang guilt trip ang ginagawa ni Ninang sa akin. Ayaw ko nang may nakakatampuhan ako at alam kong issue ko yon. May pagka people pleaser din kasi ako. At siguro'y napansin yon ni Ninang kaya nag-take advantage siya sa kahinaan kong yon. Isang bagay na nagpababa ng tingin ko sa kanya. Parang nawala lahat ng respeto ko sa kanya na naipon noong bata pa lamang ako. Dati lagi siyang laman ng mga sinusulat ko noong bata pa lamang ako sa tuwing may assignment kung sino ang isang taong hinahangaan ko bukod sa mga magulang ko. Si Ninang Sally lagi ang bida roon. Alam niya yon lahat kaya nga mas napalapit siya sa akin. Wala akong ibang nakitang masama sa kanya noon. Maliban nung tumanda na ako at nakita kung paano niya ako inaabuso lalo na pagdating sa pera. Parang gusto ko tuloy balikan ang nakaraan. Balikan noong time na nagsusulat ako ng mabubuting bagay sa kanya. Parang gusto kong burahin lahat ng iyon at baguhin sa nakikita kong ugali niya sa kasalukuyan. Pero alam kong wala na akong pwedeng magawa pa roon, Papa Dudut. Ang pwede ko na lamang gawin ay tanggapin na lamang na tumanda na ako at nakita ko na ang totoong ugali ng taong hinahangaan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy pa rin si Ninang Sally sa paghingi. Hindi siya makaramdam na dapat ay umawat na siya sa kakahingi. Hindi ko talaga alam kung saan siya noon nakakakuha ng lakas ng loob at kapal ng pagmumukha niya para patuloy na isahod ang kamay niya sa akin. Hindi ko nga magawang isumbong yon kina nanay at tatay ang ginagawa ni Ninang. Alam kong kagagalitan lamang nila ako at paniguradong magtatampo pa nga ang mga yon dahil parang mas malaki pa nga ang nakukuha ni Ninang Sally kesa sa kanilang mga magulang ko. Yun na rin ang naging dahilan ko noong mga sumunod kung bakit iniiwasan ko na si Ninang. Patuloy ko lang na iniisip na mas importante at mas dapat kong bigyan ang mga magulang ko kesa sa kanya. Nakakayangang isipin para kay Ninang dahil mas demanding pa nga siya kesa sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko kung ano lang ang iabot ko ay pagpapasalamat na nila yon at makokontento. Pero iba si Ninang Sally, hindi siya marunong makontento hanggat alam niyang unlimited ang tsansa para makahingi sa akin ay inaabuso niya ang pagkakataong yon. Isang araw ay nagpigil na talaga akong sagutin ang mga tawag niya kahit na anong katok niya noon sa kondo ko ay hindi ko na rin siya pinagbubuksan. Tiniis kong hindi makaramdam ng konsensya sa tuwing napapakinggan ko ang hirap niya
sa pagkatok. Napapagod din naman siya at umaalis na. Umuulit nga lang siyang pumunta kinabukasan pero ganoon pa rin ang ginagawa ko kahit mabulok na ako sa loob ng kwarto ko sa kondo. Hindi ako lumalabas para maiwasan na siya. Alam kong mapapagod din siya at makakaramdam na. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya ako tinawagan sa cellphone, isang araw ay hindi na siya kumatok pa sa kondo ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Hanggang isang araw, sa trabaho ko na siya biglang nagpakita. Ninang Sally, anong ginagawa niyo rito sa opisina ko? Ay, pinapasok ako ng guard ninyo. Sabi ko kasi sa kanya, ako ang nanay mo at may iaabot lang ako. Bakit naman po kailangan magsinungaling kayo sa guard? Mapapahamak ako sa ginagawa niyong yan eh. Eh kasi naman, hindi na kita makausap eh. Panay ang tawag ko sa'yo, pero hindi ka naman sumasagot. Busy kasi ako, Ninang. Halos hindi ko na nga mahawakan ng cellphone ko kasi puro na lang ako computer dito sa trabaho. Eh ano bang rason mo kung bakit hindi mo ako pinagbubuksan ng pinto doon sa kondo mo? Lagi akong wala sa kondo kasi madalas naka-OT ako rito sa office. Sinungaling! Hindi po ako sinungaling. Akala mo ba hindi kita naririnig sa loob ng kondo mo? Matanda na ako at malabo ang mga mata. Pero klaro pa rin ang pandinig ko. Ilang beses kaya kitang narinig doon sa kondo mo na palakad-lakad. Ninang, baka naman yung mga daga ang naririnig nyo na palakad-lakad sa kondo ko. Ay nako, huwag mo nang lusutan. Napapahiya ka lang eh. Alam ko namang iniiwasan mo na ako. Kaya ba kinumpronta nyo na lang ako dito sa trabaho ko? Eh parang ganun na nga. Pero mas gusto ko makita ang pinagtatrabahuhan mo. Aba, tama nga ako. Asensado ka na. Maganda itong opisina mo oh. Mukhang mayayaman ang mga empleyado rito. Tama nga talaga ako. Malaki nga ang sahod mo. Hindi naman ata tama na pag-usapan ng sahod ko, Ninang. Tama ka. Mali nga ako ron. Ay, pasensya ka na kung dumiretso ako rito ha. Nalulungkot lang kasi ako sa bahay eh. Ang hirap mag-isa sa buhay. Kung gusto nyo po, pwede kong tawagan si nanay para makapag-usap kayo. Magkwentuhan kayong dalawa. Alam ko gusto ka rin niyang makausap ulit. Ay, wag na. Wag mo na rin babanggitin sa nanay mo na inaabutan mo ako ha. Baka magselos yun at pagbawalan ka ng bigyan ako. Sige po. Salamat ha. Sa atin na lang sana itong pagbibigay mo sa akin ng pera. Para naman hindi ako magmukhang masamang ninang sa ibang tao. Alam mo naman yung ibang tao, ang hilig-hilig magkukomento sa buhay ng iba. Kaya iniiwasan ko yung mga ganong klase ng tao eh. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako kesa makisalamuha sa kanila. Wala po akong pagsasabihan pero please, Ninang. Baka naman pwedeng umuwi na kayo. Pag naabutan kayo rito ng boss ko, baka mapagalitan pa ako. Saglit na lang, pwede ba? Gusto ko lang namang pagmasdan itong opisina ninyo eh. Bigla ko kasing naalala nung nagtatrabaho pa ako sa dating opisina ko. Proud na proud ako sa trabaho kong yon. Malaki ang pasahod. Tapos, naililibre ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Oh, lalo na ikaw. Di ba nga? Halos ikaw ang nakinabang sa mga sinasahod ko. Kayo ng nanay mo. At habang buhay akong magpapasalamat doon, Ninang. Kaya lang... Hindi habang buhay nasa ibabaw ka talaga, no? Kaya ikaw, Jenny, ingatan mo itong trabaho mo, ha? At saka, huwag kang gagaya sa akin na nagpauto sa mga scammer. Huwag ka masyado magtitiwala. Baka isang araw, mawala sa iyo ang lahat. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari, no? Kung naging maingat lang sana talaga ako. Huwag nyo na lang pong laging balikan ng nakaraan para hindi kayo malungkot ngayon. Tapos na yun. Tingnan mo nga ako ngayon, oh, Jenny. Sana ko nakabawi. Walang-wala ako. Para akong inaanak na umaasa lang sa aginaldo ng ninang tuwing Pasko. Ay, nako. Alam ko, nasasagad ko na rin ang pasensya mo sa paghingi-hingi ko ng pera sa'yo. Kaya hindi naman kita masisisi kung iniiwasan mo na ako. Kaya lang, Jenny,
Wala na kasi akong ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Kaya sana naman, matulungan mo rin ako. Tulad ng pagtulong ko sa'yo nung bata ka pa lang. Konti na lang naman ang ilalagi ko rito sa mundo eh. Sana makatulong ka para medyo guminhawa naman ng konti ang mga natitirang araw ko bago man lang ako bawian ng buhay. Nakaramdam ako ng kurot sa mga sinabi ni Ninang Sally. Alam kong madalas nagtutunog nangongonsensya lamang siya. Pero nang pagkakataong yon ay naramdaman ko talaga ang lungkot niya. Ramdam kong balak na niyang sukuan ang laban niya sa buhay. Sa totoo lang ay mukhang sinukuan na talaga niya ang buhay. Mula nung nasangkot siya sa pyramid scheming ay hindi na siya naglakas pa ng loob na ilaban ang kanyang sarili. Hinayaan na lamang niya ang lahat. Nawala yung dating siya, yung masiyahin at matulungin. Matapos siyang masangkot doon kahit piso ay hindi niya iaabot sa mga pulubi. Hindi ko naman siya masisisi at masyadong masakit ang nangyari sa kanya noon. Pero sana'y lumaban pa rin siya ngayon. Kahit sabihing matanda na siya at inihintay na lamang niyang mawala siya sa mundo ay may dahilan pa rin naman para magpatuloy. Kaya lang ay parang ayaw na nga niya. Siguro dahil nga sa dinidibdib niya masyado ang pagkatalo niya. Nadala na naman ako ng awa sa kanya. Kaya kahit na hindi nga siya humihingi ng pera noon ay inabutan ko pa rin siya ng 500 pesos. Sinabi ko sa kanya na mamasyal muna siya sa mall at kumain na lang doon. Kahit sa food court lang kung ano man ang magkakasya sa inabot ko. Para lang mawala ng lungkot niya kahit na ilang oras lang. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya at sinunod na niya ang payo ko. Nagbalik na ako sa trabaho at alam kong magpapatuloy muli ang cycle ng pagtulong ko kay Ninang Sally. Nagkatotoo naman dahil kinabukasan ay muli niya akong pinuntahan sa kondo. Pinagbuksan ko na siya noon at ayoko na rin magtago pa. Papa Dudut. Wow! Hindi mo na ako tinataguan, ha? Pinagbuksan mo na rin ako ng pinto. Pasok po kayo, Ninang. Ay, salamat, Jenny. Maupo na po kayo sa paborito ninyong sofa. Alam kong na-miss nyo yan. Gustuhin ko man, pero napagod na ako sa kakaupo sa jeep kanina. Inabutan ba naman ako ng matinding traffic? Kaya tatayo na lang muna ako. Sige po, kayong bahala. May gusto po ba kayong kainin? May natitira pa akong sisig sa ref. Pwede kong initin para makakain kayo. Ay, hindi na. Nakakahiya naman. At saka, saglit lang naman ako rito. May kailangan lang talaga ako. Ano po ba yon? Ano kasi, gusto kong manirahan sa Thailand. Thailand? Andun kasi yung dati kong katrabaho. Sinabi niya na tumira na lang daw ako doon kasama niya. Hindi rin kasi siya nakapag-asawa. Nalulungkot na nga raw siya dahil mag-isa lang siya ron, samahan ko na raw. Pwede naman po para bagong environment sa inyo. Saka baka ron kayo makapagsimula ng bagong buhay. Yan din nga ang iniisip ko. Hindi na ako makakapagsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Malabo na. Kaya baka sa ibang bansa na ang swerte ko. Susuportahan kita, Ninang. Tama, lumipat na kayo ron. Susuportahan mo talaga ako? Full support naman ako sa mga desisyon nyo sa buhay, Ninang eh. Pwede bang suportahan mo rin ako sa mga gastusin ko sa pagpunta ron sa Thailand? Po? Bigyan mo ako ng pera para maproseso ko yung pagtira ko sa Thailand. O kaya naman, kahit bigyan mo lang ako ng 50,000 para pamasahe ko. At saka, ekstrang pera na rin habang hindi ko pa alam ang gagawin ko ron. Pwede naman ako mag-TNT dun, di ba? Marami namang gumagawa nun. Gusto nyo pa talagang maging illegal ang pagstay nyo sa Thailand? Kung pang-illegal lang ang aabuti ng budget mo, tatanggapin ko na lang. Ako na lang ang didiskarte para maging legal balang araw ang paninirahan ko ron. Siguro naman sapat na yung 50,000 na ibibigay mo. Pero kung may extra ka, 60,000 mo na. Ang hirap kayang mabitin doon.
Wala kasi akong ganyang halaga sa bangko ko, Ninang. Ganun ba? Paano kaya kung mag-loan ka na lang? Kasi papayagan ka naman kagad ng bangko mo na umutang. Lalo na kapag nalamang maganda ang trabaho mo. Ayoko pong magkaroon ng utang, Ninang. Huli na naman ito, Jenny. Makakahinga na rin ang bulsa mo kapag nakaalis na ako ng Pinas. Pag wala na ako rito, makakaipon ka na. Hindi mo na ako poproblemahin. Hindi na ako hihingi eh. Dapat nga po hindi ko na kayo pinoproblema eh. Kasi hindi ko naman po kayo obligasyon. Ang sakit mo namang magsalita. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Gusto mo rin ba akong magsabi ng totoo? Alam mo ba, nung bata ka pa lang, umutang sa akin ang nanay mo para ipang negosyo nila ng tatay mo. 20 milyon, tanda ko pa. Ang sabi niya, babayaran daw ako pag lumago na yung negosyo nila ng tatay mo. Pero hindi nangyari yon. Mabilis lang silang nalugi. Kaya hindi na nila ako nabayaran hanggang ngayon. Kaya nga ilang na ilang ang nanay mo sa akin eh. Dahil alam niyang may atraso pa sila ng tatay mo sa akin. Pero hindi ko na siningil pa yon. Hinayaan ko na lang. Kahit nga ako na yung nawalan noon, hindi ko pa rin sila nilapitan kasi alam kong wala rin naman silang maibabalik sa akin. Tulong ko na yun sa kanila. Hindi ko na iniisip na utang nila yun sa akin. Ay, hindi ko po alam ang tungkol dyan, Ninang. Wala naman po silang nabanggit sa akin. Sorry po. Hindi mo nga talaga malalaman kasi bata ka pa naman noon. Paglalaro lang naman ang alam mo at paghingi sa akin ng candy at laruan sa tuwing nakikita mo ako. Gustuhin ko mang masuklian lahat ng ginawa at binigay niyo sa akin noon. Pero hindi ko po kaya. Sana maintindihan niyo po. Ay nako, paano na kaya ako? Paano ako makakapunta nito sa Thailand? Bigla akong nahiya nang malaman kong malaki pala ang naging utang ni nanay kay Ninang. Para ako nakonsensya dahil sa mga nalaman ko. Kaya naman palang umiiwas si nanay kay Ninang dahil may atraso sila noon. Mali ang balitang nakarating sa akin na masyado raw sensitive si Ninang. Kaya iniiwasan siya ni nanay. Gusto kong makaramdam noon ng inis sa mga magulang ko pero matatanda na rin sila at kailangan na rin ng pangunawa. Parang ako talagang naipit sa sitwasyon nila. Hindi ko naman kasalanan ng mga nangyari pero parang ako ang umako sa pagbabayad ng lahat. Kaya pala malakas ang loob ni Ninang Sally na humingi ng humingi sa akin dahil alam niyang may karapatan siyang gawin yon. Dahil may utang ang mga magulang ko sa kanya. Malaking halaga na nga ang naibigay ko sa kanya noon at pwedeng masabing bayad or bayad na dapat ang utang ng mga magulang ko sa kanya. Kaya lang sa puso ko, parang gusto ko pa siyang tulungan. Kaya naman nag-decide ako na sa huling beses ay bigyan ko siyang muli ng aginaldo. Kahit na hindi Pasko at hindi ako ang inaanak. Nag-loan ako ng 50,000 pesos para panimula niya. Nagpasalamat siya sa akin at sinabing hindi na niya ako gagambalain pa pagkatapos noon. Nang nakaalis na siya ng bansa, saka ako kinausap ang mga magulang ko tungkol sa utang nila kay Ninang Sally at doon ko nalaman na hindi pala totoo ang sinasabi ni Ninang na utang nila. Gumawa lang pala siya ng kwento para kaawaan ko siya at abutan ng pera. Galit na galit si nanay noong nalaman niyang nagbigay ako ng 50,000 pesos kay Ninang. Sumama tuloy ang loob ko sa mga nalaman ko at maraming proof si nanay na hindi totoo ang sinasabi noon ni Ninang Sally. Kaya naman minessage ko si Ninang sa Facebook niya kaya lang hindi na po siya nag-reply pa. Blinak na lamang niya ako at patunay na nagsisinungaling po siya sa akin. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan mula noong naloko ako ni Ninang. Pero hanggang ngayon ay may bitbit pa rin po akong sama ng loob sa kanya. Tinangay niya ang 50,000 pesos ko. Kasama na rin ang pagtitiwala ko. Ano ba sa tingin ninyo ang pwede kong gawin? Gusto ko sanang mabawi ang 50,000 sa kanya at pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa akin pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ano ba ang dapat na gawin ko?
Sana po ay matulungan po ninyo ako. Ako ang inyong kabarangay habang buhay at forever, Jeannie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.